Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-44 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Pagsusuri ng Budhi. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara at sa tuwing siya'y magdedeliryo, binabanggit niya ang pangalan ng kanyang ina. Patuloy siyang inaalagaan ni Tia Isabel at ang mga kaibigan nila habang si Kapitan Tiago ay walang tigil na nagpapamisa at nagbibigay ng abuloy kabilang ang isang tungkod na ginto para sa Birhen ng Antipolo. Sa kabila ng mataas na lagnat, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Maria Clara matapos uminom ng gamot na nireseta ni Don Tiburcio. Dahil dito, natuwa ang mag-asawang Espadanya at pansamantalang hindi pinagdiskitahan ni Doña Victorina si Tiburcio. Napag-usapan ni na Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadanya na malilipat si Padre Damaso sa parokya ng Tayabas. Ikinabahala ito ni Kapitan Tiago dahil malungkot umano si Maria Clara sa pagkawala ng pari na itinuring na niyang parang ama. Ayon kay Padre Salvi, mabuti na rin na hindi na nagkikita sina Ibarra at Maria Clara para tuluyan itong gumaling. Sinabi naman ni Doña Victorina na ang pagpapagaling ni Maria ay dahil sa panggagamot ni Don Tiburcio, ngunit sinalungat ito ni Padre Salvi na nagsabing higit na nakagagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa anumang gamot. Dahil sa alitan, iminungkahi ni Doña Victorina na ipagamot ni Padre Salvi si Doña Consolacion sa pamamagitan ng kumpisal. Wala nang naisagot si Padre Salvi kaya't tinagubilinan na lamang niya si Kapitan Tiago na ihanda si Maria Clara para sa kumpisal at ibinigay rin ang biyatiko upang tuluyan siyang gumaling. Ininom ni Maria Clara ang gamot na nireseta ni Don Tiburcio, ngunit natigil ito ng makaramdam ng pagkabingi. Nalaman din ni Maria mula kay Sinang na kaya hindi pa siya nasusulatan ni Ibarra ay dahil abala ito sa pagpapaalis ng excomulgasyon laban sa kanya. Dumating si Tia Isabel upang ihanda si Maria para sa pangungumpisal at tulungan siya na limutin si Ibarra. Sa kumpisalan, napansin ni Tia Isabel na tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa mga sinasabi ni Maria Clara. Bagkus ay matiim itong nakatitig sa kanya na para bang iniintindi ang laman ng kanyang isipan. Pagkatapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salvi na namumutla, pawisan, at tila may mabigat na iniisip. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Patuloy ang mataas na lagnat ni Maria Clara at binabanggit niya ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang pagdedeliryo. Bumuti ang kalagayan ni Maria Clara matapos uminom ng gamot ni Don Tiburcio. Napag-usapan ang nalalapit na paglilipat ni Padre Damaso sa parokya ng Tayabas, bagay na ikinalungkot ni Kapitan Tiago. Tinulungan ni Tia Isabel si Maria Clara na maghanda para sa kumpisal na isasagawa ni Padre Salvi. Tila may kakaibang intensyon si Padre Salvi habang nagkukumpisal si Maria Clara na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa pagkatapos ng kumpisal. Mga mahahalagang tauhan, Maria Clara. Ang pangunahing tauhan na may sakit na binabanggit ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang pagdedeliryo. Siya ay pinaghahanda para sa kumpisal upang gumaling at limutin si Ibarra. Tia Isabel. Pinsan ni Kapitan Tiago na nag-aalaga kay Maria Clara at naghanda sa kanya para sa pangungumpisal. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara na walang tigil sa pagpapamisa at pag-aabuloy para sa kagalingan ng anak. Padre Salvi, isang pari na nagpapakita ng kakaibang interes kay Maria Clara. Siya ang nangasiwa sa pangungumpisal ng dalaga at tila nagpakita ng kakaibang reaksyon pagkatapos nito. Doña Victorina, ambisyosang asawa ni Don Tiburcio na nagmamalaki na ang kanyang asawa ang nakapagpagaling kay Maria Clara. Don Tiburcio de Espadanya, ang huwad na doktor na nagbigay ng reseta kay Maria Clara
at ipinagmamalaki ng kanyang asawa bilang mahusay na manggagamot. Sinang, kaibigan ni Maria Clara na nagbalita tungkol sa pagiging abala ni Ibarra sa pagpawalang bisa ng kanyang ekskomunikasyon. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan naroon si Maria Clara na may sakit. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nagdedeliryo, isang kalagayan ng pagkalito o hindi malinaw na pag-iisip, kadalasang dulot ng lagnat o sakit. Pamisa, ang pagsasagawa ng misa o seremonyang panrelihiyon para sa isang partikular na layunin, gaya ng pagpapagaling. Tungkod, isang uri ng pamalo o baston na ginagamit bilang suporta sa paglalakad. Humupa, tumigil o bumaba, karaniwang tumutukoy sa pag-alis ng sakit o lagnat. Parokya, isang lokal na komunidad ng simbahan na pinamamahalaan ng isang pari. Beatiko, isang bagay na ibinibigay bilang alay o regalo, karaniwang may kinalaman sa relihiyon upang humingi ng biyaya o paggaling. Pildoras, mga tableta o kapsula ng gamot na iniinom upang gumaling sa karamdaman. Excomulgado, isang taong itinakwil mula sa simbahan o inalisan ng mga karapatang panrelihiyon. Pangungumpisal, isang seremonyang panrelihiyon kung saan ang isang tao ay nagsisisi at ipinapahayag ang kanyang mga kasalanan sa isang pari upang humingi ng kapatawaran. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang walang tigil na pagmamalasakit ni Kapitan Tiago kay Maria Clara ay nagpapakita ng sakripisyo ng isang magulang para sa anak. Ipinapakita nito ang kalakasan ng pagmamahal ng magulang, kahit pa ito'y umaasa sa mga tradisyonal na paniniwala at ritual. Ang pag-iisip ni Padre Salvi na higit na nakagagaling ang malinis na budhi kaysa anumang gamot ay nagpapahiwatig na ang kalusugan ng katawan ay konektado sa kalusugan ng isip at damdamin. Ito'y mahalagang paalala na ang kapayapaan ng loob ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Ang kakayahan ni Don Tiburcio na pansamantalang pagalingin si Maria Clara sa kabila ng kanyang peking propesyon ay nagpapakita ng epekto ng paniniwala ng tao sa paggamot. Pinapakita rin nito ang limitasyon ng peking kaalaman sa harap ng tunay na mga pangangailangan. Ang pagkakaroon ng malalim na motibo ni Padre Salvi sa kanyang kumpisal kay Maria Clara ay nagpapakita ng panganib ng kapangyarihan ng simbahan noong panahon ng kolonyal na Pilipinas, kung saan maaaring gamitin ng mga pari ang kanilang posisyon upang manghimasok sa personal na buhay ng mga tao. Ang pagmumuni-muni ni Maria Clara sa kanyang relasyon kay Ibarra habang pinaghahandaan ang kumpisal ay nagpapakita ng kalituhan at hirap ng isang taong nahaharap sa malalaking desisyon. Ipinapakita nito na ang mga panlabas na puwersa tulad ng relihiyon at pamilya ay maaaring magdulot ng matinding alalahanin at pagsubok sa isang individual. At diyan nagtatapos ang ika-44 na kabanata ng Noli Me Tangere, Pagsusuri ng Budhi. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.